You deserve nothing but the best. Siya talaga nagsabi niya? Oo. Binasa nga, ayan, alam mo, i-misquote pa namin si Yan Lim. Eh, kasi kung ganyan ang tono niya, ang dating lang sa akin, parang siya nakipag-split kay Kim Chu. Kaya rin sila nagkahiwalay. Eh kasi nga, walang plano si Yan Lim. 12 years na, wala ka pa din plano. Oh, OG Diaz! Fake news ka, mali yung source mo. Sinabi na ni Francine na walang sugurang nangyari. O, ano masabi mo doon na? Wala. Sasagutan sila. Ibig sabihin, hindi talaga sila magkaibigan. Hindi dapat sinasagot yun ni Francine. Paano yun? Kung di sumagot si Francine, ano ibabalita natin? Ang maganda nga nang sumagot si Francine. Diba? Tama. Thank you, Francine. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! Ito po si Tita Jen! Ito naman po. Pagpapaon o Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Merry Christmas! Kaya ko ba? Wala pa yung coke, hinintay ko yung coke eh. Wala pa kayo sa Alam mo naman na ipagtulog ang boses ko. Coke Oh, ang ano. anyway, Merry Christmas sa inyo, no? Today is December 26. Yeah! Yes. O, kumusta naman po ang inyong Pasko? Okay naman. Yeah. Nagkasama-sama ba kayo ng inyong mga kapamilya, Aha. kaibigan, at Oo. syempre, yung iba umiiwas sa mga inaanak. Oh, kamusta naman po yung ibang namasko? Nakakota po ba this year? Ah. Kasi parang si Jets, kotang-kota na eh. Talaga ba, Jay? Oo eh. Wala pa yung dito. Ha? Sabi ko sa sarili ko, bakit ba nauso yung Gcash na yan? Diba? Kaya siya pumasok today kasi nga hinihintay niya yung para dito. Oo. Pag sinabi mo, hayaan mo pag nakita tayo. Hindi, may Gcash naman man. Ha? At sosyal, QR code. Oo, diba? Yung iba nga namamas ko na talagang QR code yung kanilang pinupost sa IG Diba? story. Mm. Anyway, mag-ingat-ingat tayo, diba? Kaya yung ibang impormasyon natin, maibigay natin, diba? Kaya. Napakahirap ngayon dahil ang mga hold-upper ay digital na rin po. Correct. Oo, at syempre, nakakaloka ito, Loy, no? Syempre. Paskong-Pasko, nakakaloka? Oo, dahil... Ano yun, Nay? Alam mo, siguro ipinagpapasalamat ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo Oh. na medyo nakahinga na sila ng maluwag ngayon dahil nga hindi na sila masyadong pinag-uusapan. Dahil pinagpiestahan din ito eh. Oo eh. Kasi sinalo sila ni Rob Gomez, Ha? ni Bianca Manalo at ni Herlin Budol, hindi Sino ba? sila? Sino na sila? Sino ba yung topic? Akala ko, Oo. sino sila? Sabi ko. Hindi! Sinong sila? Sinalo sila? Sino yung sila? Ano ko, parang sino sila? Uy, kilala ko yan, ano? Kasama natin yan sa Call My Manager, si Rob Gomez, di ba? Ah, Mrena lang yung pek mo. Sino na naman yan, kuya? Ang dami tuloy na kamiss kay Mrena. Sa mga comments, sinasabi ko, siguro kung andyan si Mrena, sino na naman yan, kuya? Oh, anyway, ito na nga, nakakaloka, no? So, sinalo nga ni na Rob Gomez, Bianca at Herlin Budol, ang Katniel. Tapos, so, habang pinag-usapan niya, oops, si Kim C naman. Oo, December 23 ay nagpahayag na si Kim Chu. Ang kanyang statement ay confirmed niya the end of a love story. Sabi nga niya sa kanyang post, no? Na after some minutes, si Yan Lim naman ang nag-post ng mahaba din. Ayaw talaga pakabog! Pahabaan ng statement! Oo nga. Siyempre, ang pinaka-gist nung pinakasama rin nung sinabi ni Kim Chu ay nagpapasalamat siya at parang gusto niyang humingi ng sorry sa mga fans na deserve nila to know the truth na yun na nga, wala na sila at hindi naman daw niya para itapon din yung 12 years, no? Talagang chine-cherish niya yan at yung kanilang healing process kasi, kumbaga may pinagdaanan pa sila kaya medyo natagalan bago ang kanilang pag-amin, ano? Tapos si Yan Lim, ang sabi naman ni si Yan Lim ay
thank you din daw sa 12 years, Nay. Oo. Talagang sobra daw yung respeto at admiration niya kay Kim as a person, as an artist. Oh, Ta- yun naman pala eh. Ano nangyari? Eh baka nag-fall out of love. Oo. Kasi nga sabi niya ganun at one point in their life daw, di ba? There was one moment in time na they were one in love. Parang yun yung isang nabanggit niya doon. Tapos na yun, sabi pa niya, like all good things, it must eventually come to an end. Di ba iba naman na hindi nag-end kasi kinakasal tapos till death do they part. Ayun. Baka gina-justify yung nangyari sa kanila ni Kim. Tapos eto pa na, sabi niya, I wish you will find all the happiness and love you are searching for. You deserve nothing but the best. Siya talaga nagsabi niya? Oo. Binasa nga, ayan, alam mo, i-misquote pa namin si Yan Lim. Binasa Kasi niya. kung ganyan ang tono niya, ang dating lang sa akin, parang siya nakipag-split kay Kim Chu. Interpretasyon ko yan. Actually, yan din ang sabi ng source ko. Oh, interpretasyon din niya ng source mo. So, interpretasyon. Ako naman yung interpretasyon ko. Ay, Pasok lang yung interpretasyon. ka din. Hindi, pero seriously na yun. Parang kasi parang pag sinabi mo na sana mahanap mo yung pag-ibig at saka yung kaligayahan na hinahanap mo. So, ibig sabihin na hindi natagpuan ni Kim So Yun kasi yan. Kasi hinahanap pa rin niya hanggang ngayon eh. Kasi searching for eh. Baka nga gano'n. Ako, interpretasyon ko gano'n din. Pareho naman sa'yo. Gano'n din kay Jex. Kasi kung kilala ko magmahal si Kim Chu, todo talaga. Pati patot pa ng bulan. Damay. Kasi buo. Ayaw niya, di ba sinabi nga niya, ayaw niya nung half-half lang. Gusto niya buo para walang maisumbat sa kanya. Well, ito nga kasi nga. Ngayon, syempre, malaking lesson ito sa both parties. Oo. So, next time, si Kim Chu siguro, magiging, na siya, mas matalino. So, bumobo siya kay CNB? Gaga hindi. I mean, mas tatalino na siya sa pagpili, so sa pag-entertain ng mga manliligaw. Kasi malaki na yung natutunan niya dito eh. Personal, ko kay Kim. Oo. Unahin muna ni Kim yung kanyang sarili. Mahalin mo ng bonggang-bongga ang iyong sarili. Kasi yung pagmamahal na ibibigay mo sa iba, kailangan deserving nila yung pagmamahal mo. Kasi talo ka kung hindi naman maibabalik sa'yo ng the same level din ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Kaya mas maganda, pagtuunan ni Kim ang kanyang sarili, lalo na bonggang-bongga ang kanyang career. Tama. Diba? Diyos ko, yun yung narinig ko, no? Ito na naman ako sinabi. Hindi nga kasi, kaya rin sila nagkahiwalay. Kasi nga, walang plano si Sian Lim. 12 years na, wala ka pa ding plano. Oo. That's the truth, ha? Wala pang plano si Sian kung ano ba. Ano bang natin next level? Wala pa. Pero si Sian Lim, ayan, mukha namang happy si Sian, Mukha naman na yung mutual na na decision nila yun. Kaya at peace sila dun sa decision nila pareho. Although, yun nga, dumaan sila dun sa healing process. Kaya siguro that explains yung mga nakikitang malungkot, umiiyak si Kim, di ba? Importante, yung mutual ang decision ninyo. Dapat gusto rin niya ng puso. Although medyo nasa healing process pa yan. Pero lagi na lang tatandaan ni Kim Chu. Kasi ko kay Kim Chu. Lagi na lang yung tatandaan. Hindi pa ibinibigay ni Lord yung tama para sa kanya. At may mas matatagpuan pa siyang yung sinabi nga ni Sian na best para sa kanya. Hindi lang better, kundi best. Kaya tinan mo, yung si Sarah Geronimo. Di ba, nalig siya kay Raver. Tapos, di ba, tinawat ni Mami Divine. Tapos, Gerald Anderson. Pumasok din si Mami Divine. Tapos, muntika na si John Lloyd. Pero, nakagawa ng kabayanihan si Mami Divine. Why? Kasi, imagine mo, kung doon nahayaan siya ni Mami Divine, isa sa mga guys na yun, na hindi naman natin kino-question ang kanilang kapasidad para mahalin si Sarah. No? Baka hindi niya na-meet si Mateo. Na super love niya ngayon. So may, alam mo yun, parang kahit tumanda ka, kung hindi yun para sa'yo, baka hindi pa ipinanganganak
yung para sa'yo. So hintayin pa ni Kim yung pangalak yung para sa kanya? Ba, hindi na nga natin alam. Diyos ko. Sino naman mag-aakala, Loy? Gaga ka. Oo. Si Vic Soto nga, interview lang si Pauline Luna nung araw. Sa Little Miss Philippines. Oo nga, no? Hindi natin alam, di Oo ba? nga, Diyos ko. no? Kaya huwag nating isara ang ating puso. Habang hindi nakasara ang ating puso, magkarga ulit tayo, mahalin ulit natin ang ating sarili, iangat natin yung level ng pagmamahal natin para kayanin nilang abutin. Tama. Kung gusto nila, di ba? Tama naman na. Kasi sa pag-ibig, di ba, yun kailangan lagi nating matanggap kung ano yung love that we want and love that we deserve. Correct. Oo. Katulad nito, si Maring Pokwang, parang naramdaman niya na talagang may hustisya sa Pilipinas. Dahil, yun na nga, inaksyonan na ng BID. Yung kasong isinampa niya for deportation dito kay Papangli sa ama ng kanyang anak niya si Malia. Kumbaga na-serve na yung justice. Ay, speaking of justice, Nay, ang dami ko nakikitang comments. Sabi nila, hustisya daw ba o paghihiganti? Justice or vengeance? Actually, ano na siya, kausap ko si Maring Poki. Hindi na daw yun eh. Yung kanya, parang sa mga kababaihan. Yun na yung para sa kanya. Yung kanyang concern sa mga kababaihan na hindi tayo dapat ginaganito ng mga dayuhan. Yung kanya, ganon. Kasi kung paghihigante, tinanong ko rin yung kay Maring Poki, yung paghihigante. Kung maghihigante ako, kung ano-ano nang hinatong kong kaso. Oo. Dahil madami akong kayang ilapag. Di ba? Kaya lang, dumating na ako sa puntong, sandali. Ba't parang ako yung ginaganito sa sarili kong bansa? Yun naman ang point niya. So, hindi natin alam kung dito magbabagong taon si Papangli o si US na. Kasi may order na ng deportation. Nay, ano ba yun? Hindi na pwedeng i-apila? Yun nga, kung i-apila, kailangan pa rin na Umalis muna. Oo. Doon naman sa mga nagtatanong, bakit nung nandito kasi isa sa mga basis ng desisyon ay yung pagtatrabaho niya nang wala siyang work permit dito. Oo. Sinabi ni Maring Poki na may mga working permit na sinecure daw itong si Papang kaya nakapagtrabaho dito. So hindi na raw niya alam kung sino yung mga nilapitan dito para magkaroon daw ng work permit. Ang importante na kay Maring Poki ay nakuha niya yung hustisya at wala na raw siyang pakialam kung anong pasabihin ng ibang tao. Ay, Nay, teka lang. Nakakaloka. Kasi may issue ngayon. Pero parang vlog ni Jeds. Bakit? Pinag-uusapan ngayon, pero luma na yung issue. Oo naman. Ano nga ito? Eto na nga, Nay, kasi di ba nagsalita itong si Francine Diaz tungkol dun sa mga issues nila ni Blight in the past. At isa sa mga lumabas dun na pinag-uusapan, dinay-deny ni Francine Diaz na may suburang nangyari nung Christmas special ng ABS-CBN noong 2022. At sinabi nga rin ni Francine na walang agawang nangyari. Ang dami pa niyang chinika tungkol sa past issues nila ni Blight. Ano? Anong kichinikan niya? Eto, Nay, Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala.
mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. And ngayon, pugbog na naman yung social media ng pangalan mo. Oh. Kasi nga, sinasabi nila, OG Diaz, fake news ka, mali yung source mo. Sinabi na ni Francine na walang sugurang nangyari. Ano masabi mo doon, Nay? Wala. And with that, mga kaibigan, ito pang inyong mga lingkod. Ha? Ay, hindi pa matapos. Alam mo, binalikan ko yan. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Eto. Totoo ba ito? Nagkaroon ng suguran sa dressing room? Ay! Sino sumugod kanino? Ayun na nga. Sinugod daw nitong si Andrea, itong si Francine. Ha? Totoo ba yan? Dahil lang kay Seth? Oo. Ay! Parang ayaw yata ni Blythe na magkakaroon ng pagkakataon makapagpa-picture yung dalawa. Kasi nga, ang sabi sa akin ng mga taga-Blythe na source ko, iniingatan nga kasi ni Andrea yung love team nila ni Seth. Ayaw ni Andrea na maguluhan yung mga tao sa love team nila. Medyo na-off din itong si Seth sa ginawa daw nitong si Blythe na sinugod si Francine. Ayan na. Sinasabi ko po, hindi ito, kinuwento lang po ito sa akin. Yun nga, na sinugod sa dressing room at nagalit nga itong si Andrea. Yun na, yung eksena yun ay medyo na off si Seth. Kaya, nakita natin si Seth na nandoon sa bahay ni Kuya. Ay, sorry. Bahay ni Francine. Tapos yung picture taking sila doon, di ba? Kasi nga, nandun si Seth para humingi ng sorry kay Francine sa nangyari noong nakaraang Christmas special ng ABS. Malinaw naman na hindi ko naman kinonfirm. Malinaw din na kung sasagutin ni Francine, ni Blythe, kung ano masasabi nila rito. The mere fact na hindi namin to confirm. At sinabi ko na okay nang bahala mag-confirm. Ayun, narinig natin. Kinonfirm ko ba? Hindi. Hindi ko pala kinonfirm eh. So ano inaano nyo? Diba? Ngayon, kung wala talagang sugurang nangyari, edi good, walang suguran. Pero tinawagan ni Blythe si Francine. Tapos sabi ni Francine, mad daw si Blythe sa telepono. Sinugod nga. Ayan sinugod sa telepono. Mailusot lang yung sugod. Ano ba nag-trigger? Bakit nag-live si Francine? Ang sabi niya nung umpisa na parang sinasabi ng mga tao na hindi siya matapang, na so parang ngayon nagsasalita siya. Kaso nga lang sabi ng iba, bakit ngayon lang? Parang ang tagal na. Okay. So ako naman, ang feeling ko dyan, nag-react si Francine doon sa isang fan na binabash siya. Dinadamay na yung kanyang kapatid, dinadamay na yung kanyang nanay. Yun ang nakatrigger sa kanya para magsalita na. And to finally, sabihin na niya kung ano talaga yung damdamin niya kay Blythe. Ngayon, kung mapapansin natin, sasagutan sila, ibig sabihin, hindi talaga sila magkaibigan. Tsaka, meron ng mga naunang Asian. Actually, itong Star Magic Christmas party. May mga na doon, may mga bantay na doon, may mga marshals na doon. Kasi, nakarating na doon sa iba, sa mga road managers na mukhang may iringan. Mukhang nagkakaano. Kaya, nandun sila, naka-standby sila. Para if ever magkasuguran, diba? Andun sila. Sa Star Magic Christmas party na naganap. Kahit nga dun sa magsi-CR si Francine, may nakasunod. Kasi meron ng grupo-grupo sila.
Oo, kaya mas maganda na sila ay mag-usap. Siguro upuan ito, no? Mag-usapin sila ng Star Magic management para, syempre, alam ko yung mga bata, yung mga yan, ano, kahit nga sina Nora, si Vilma, nagkikringe sila pag na ano yung mga rivalry nila nung araw. Oo. Ibig sabihin, lilipasan din yan ng kanilang edad, yung ganyang moment. Eh, mga fans naman kasi, oo, syempre, may, kunwari, kampo ka ni Andrea. Oo. Oh, gustong pagtanggol si Andrea. Oo. Itirahin mo ngayon yung kalaban ni Andrea. Ganun din kay Francine, kung may fan siya Oo. na gustong tirahin naman si Andrea para ipagtanggol yung idol niya. Ganun ho ang mga tagahanga. Kung ako naman, ano, dapat hindi na tayo nagre-react sa mga pambabash lang ng mga fans. Siguro magsalita tayo kung kunwari si Francine, binanatan ni Blythe, diretso. Yun. Maintindihan ko yun. Pero yung pag magre-react tayo dahil kumalat lang yung post ng isang fan, hindi dapat natin i-dignify kung ano yung gusto niyang palabas. Hindi dapat sinasagot yun ng Francine. Ano yun? Kung di sumagot si Francine, ano ibabalita natin? Maganda nga ang sumagot sa Francine. Thank you, Francine. Nilinaw niya talaga, no? Hindi, joke. Hindi, siguro para kay Francina, syempre patapos din ang taon. Siguro parang gusto niya nang iwan to sa sa 2023 na okay, isang bagsakan na lang po, lahat ng binato yung issue sa akin, eto yung sagot ko. So wala na akong sasabihin dyan sa 2024. At syempre, ako naman, Loy, bilang matanda na rito sa industriya, no? Ha? Hindi mo naman ito! Sus! Hindi, bilang veterano na rito sa industriya, mag-usap kayo mga anak. Oo, huwag niyong hayaan na pumasok yung mga fans para maapektuhan kayo ng kanilang mga kuda. Maganda mag-usap na lang kayo. Anyway, mature enough na kayo na pag-usapan yan. Patunayan niyo sa inyong mga fans na kayo ay nag-mature na. Totoo. Di ba? Naalala ko din, Nay. Ganyan-ganyan din si Snooki Serna at saka si Maricel Soriano. Oo, ngayon Napakatagal na panahon talaga hindi sila nag-usap dahil nga din sa rivalry. Dahil nga din dun sa ibang mga fans nila na may mga iba na ito yung sinasabi, ito rin sinasabi. Nung nagkita sila, ay, alam mo anong nasabi nila? Sayang yung mga panahon na hindi tayo nag-usap, na hindi tayo naging friends. Di ba? Tapos, Oo. na ano sila, parang pag pinag-uusapan nila ngayon, nachichipan na sila. Ngayon, close friends sila, di ba? Diba? Tama nung In His Mother's Eyes, andun si Ma'am Snooki na noon, Correct. di ba? Oo. Tsaka sana, di ba, hanggat hindi pa tayo dumarating sa edad ni na Maricel at ni Snooki, di ba? Mas magandang i-enjoy nyo na yung tumuntong kayo ng 20, ayan, ayusin nyo na. Anyway, magbabagong taon na. At saka na, di ba, minsan yung mga akala natin na kaaway natin or hindi natin kasundo, it turns out yung pala yung mga magiging besties natin, Oo, di ba? diba? Oo, maliit lang naman ang mundo. Totoo. Magkikita, magkakabati, magkakaayos pa rin tayo. Yes. Ito bago matapos ang taon, Loy, no? Gusto kong humingi ng sorry sa lahat ng mga na-offend namin dito. Oo. In any way, in any form. At syempre, sasabihin nyo, baka nako, ganyan lang ang titira ulit kayo. Hindi po minsan, akala namin okay yung ginagawa namin, na hindi kami naka-offend. Kaya di ba, kinu-call out din kami minsan. O hindi naman ho kami perfect. Yung iba lang naman ang perfect at hinahanap sa amin pagiging perfect. Minsan naman ay kasi din namin misinterpret di ba? Never po na kami nagkaroon ng intention na manira o ano. Kasi kung alam niyo lang po kung paano yung efforts namin para balansehin na mabigyan po kayo, na mailahad po sa inyo yung mga balita in an entertaining way, na walang bias, di ba, Nay? Oo. Dahil na sa mga artista na na-offend namin, ano, minsan may mga magko-call out sa ating artista na na-offend natin. Oo. Pero sana, di ba, pag malakas ang loob natin mag-call out, malakas din ang loob natin magpasalamat. Kung may nagawa man kaming kabutihan, nakatulong kami sa ipinopromote yung mga proyekto, hindi ba? Para balanse lang din ang buhay. Babalik po ang The Best.
Ha? Ito na ba? 2024 na, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Naku, yung mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, bago matapos ang taon, mag-subscribe na po kayo. Siyempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, saan mo na mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Sa mga nais pong magpa-renovate ng kanilang mga bahay, offices, restaurants, di ba? Ayan po, nag-renovate po si Mama Loy at ang kanyang team, ang La Vida Events and Creatives. Meron po akong vlog dyan, yung sample na nagawa po namin condominium unit. Sana po maibigan po ninyo. And of course, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti. And thank you, Doc, for the Christmas gift. Salamat Thank you, po. Doc. At sa Tita Jex channel, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimili ko ng pamasko dyan. Panoorin niyo po sa aking vlog. At pasalamatan ko lang pe ang iconic star, ang Lux Premier Beauty and Wellness, at ang N-Transition PH. Thank you po! Thank you. Ayan, at syempre pa, naku, nakakaloka. Pagkatapos ng nag-viral na Dongyang interview ko, ay eto na. Ang aking panaya naman kay Miss Vilma Santos Recto at kay Boyet De Leon. Kakaibang interview ito at kakaibang gusto na encounter ito na sumakit ang ulo ko. Oh my gosh. Oo, talaga. naloka ako. Akala ko maka-high blood si Ate B. Ang daming nag-iyakan sa set, Nay. Oo. Grabe, habang shooting. Eto. Alam ko, ito yata nag-trigger itong pelikulang ito para matapos ang lahat Dahil lang sa 3 days, 3 nights. Oh, yeah. Eh, pag uwi ko, wala na akong asawa at anak. Na-offend ho ba kayo? Tinanong ko yun. Daming Yeah. beses na naman. Sinasabi ko na. No, kasi, Minsan ano ako eh. no, kasi, Hindi. if I may, yes. Devi. Nirirespeto kita. Sana hindi naman ganyan ang mga tanong sa akin. Parang iniinsulto mo ako eh. Hindi tama yung mga patsutsada mong mga... Ang ganda na nung usapan natin eh. Pagdating dyan, sensitive ako. Ayan, ako. Ang kabuuan po niyan sa OGBS Inspires po na nasa I1 PFC na rin po, ha? At ang ating pasasalamat sa The Hungry Sleeps, thank you so much. Hennessy, thank you, ha? At sa Sushify, maraming salamat. Oo. At ang hina ng tempo mo, no? Parang wala kang Sushify. Oo nga. Oo. Ay, thank you po! Oh, ako malakas kahit wala Thank pa. you po. Pero masarap kasi yung Sushify, yung kanilang baked sushi, no? Yes. Oo, ay parang Oo. gusto ko yan. Oo. Tsaka yung inutak, Jex, no? Masarap. Ay, gusto ko Ate yan, Matet, Jex. Ate Matet, thank you. Gusto ko yung inutak, Jex. Oo, naku, sorry, wala ka na. No? Naubusan ka na. Oo. At syempre sa Crispy Pagmamahal, maraming salamat sa pagmamahal na Crispy. At saka ang Mama First Kitchen, para sa kanilang embutido, maraming salamat. Kaya nakumpleto ang aming Noche Buena. Yes. Ayan. Mama Norse! Merry Christmas! Mama Norse, I love you. Yes. At syempre, Pat Premier Grip at Celeb Skin for my skincare, ha? Merry Christmas, Sir Glenn! Ang Headway Vera Salon at ang Rodel Bautista Salon. Maraming Yes. salamat, ha? At syempre, di Ohana Boracay Beach Resort. Yes! Ang dami naka-check-in dyan. Doon sila nagpasko. Diba? At magbabagong taon. At saka mag-Aaklan Festival, yung Correct. ati-atihan. Oo, Oh. ayan. Thank you, Tita! Ayan, at maraming salamat, Tita. Alam mo na kung sino ka. Mm. At syempre pa, ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osinoji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ayan! Ichika mo na! Dali! Merry Christmas! Parang hina ng boses ni Jeff. Merry Oo nga. Christmas po sa mga hindi pa po nagpapadala. Ha? Tita Glenn! Merry Christmas! Kakaloka. Tita Gay, I love you. As Tita a Spanish Gay. friend ko Ayan. from Highland Valley. Highland Valley Resort! Oo. Nako, we see you there, Romer. Yes! Tita Mary. Tita Mary! Tita Mary. Kaya pa ba, Day? Tita Mary Peña at si Tita Lilian! Tita Lilian Tolentino. Yes! Sa LA yan, ano? At saka si Oliver Carne at si Yes. Tamerlane. Yes!
At syempre sa New York, bukod kay Boss Romer, Mm. mamimit din natin ang aking friend, ang aking kumare at ninang ni Erin, si Rose Santos. Yes! Hi, Mare! Ha? Laki Mare. Kaya House Cares. Hello! Merry Christmas! Ay, Pasko na!